Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pinoy sa Japan sa unang araw ng kanyang state visit doon. Panawagan sa kanila ng Pangulo, sulitin ang mga oportunidad sa Japan pero huwag kalimutan ang Pilipinas. Live mula sa Tokyo, Japan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pa mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? Andre, Angela, tama kayo. Mga pasado alas 6 kagabi na dumating dito sa Tokyo, Japan, si Pangulong Bongbong Marcos at una nga niyang pinisita at hinarap ay ang Filipino community dito sa Tokyo. Tinatayang nasa 250 out of more than 340,000 na mga Pinoy dito sa Japan ang dumalo dyan sa event na napapanood ninyo sa inyong screen. Of course, hindi nawala din yung mga performances mula sa Pride ng Pilipinas pagdating sa international arena. Sinama niya sa Philipcom event kagabi si Sofronio Vasquez. And nag-perform din ang batikan na mga awit na si Florante. Gaya nga ng nabanggit ninyo kanina, ang pinakabuod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang talumpati ay yung tungkol sa pagpapaalala sa mga kababayan natin sa Japan to make sure na gamitin yung mga nakikitang oportunidad dito sa Japan para umasenso ang kanilang buhay. Pero wag daw sana kakalimutan yung heritage o kung saan sila nagmula. Yun daw relasyon nila sa mga kapwa nila manggagawa, mga ordinaryong Hapon. Ito daw yung pinakang nagiging foundation para mapanatili ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Ngayon namang araw, nakatakda ng pumunta si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace para nga doon sa kanilang welcome ceremony at State Hall. Dito na gagawin yung tinatawag na exchange of decorations para magpalitan sila ng karangalan. Ang Emperor at Empress magbibigay ng award dito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady at gayon din naman ang first couple sa Emperor at Empress ng Japan. Pagkatapos niyan, inaasahan natin na magsasagawa ng press briefing si Palace Press Officer Claire Castro para naman tugunan yung mga lokal na issue dyan sa Pilipinas na makuha rin yung side ng Malacanang at didiretso naman tayo doon sa panibagong talumpati at engagement ni Pangulong Marcos sa harap naman ng mga members ng Parliament bago ang state banquet dyan muli sa Imperial Palace. Andre, Angela? Mase, kamusta yung reception ng Filipino community kay Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba mga grupo na nagprotesta? At kasi back here at home, no, medyo negative 15 yung net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron na ba siyang pahayag tungkol dito? Actually, kasama yung SWS survey, Angela, doon sa listahan ng tanong na tatalakayan ni Undersecretary Claire Castro mamayang alas 11 ng umaga, oras dito sa Japan para matugunan yung issue na yan tungkol sa ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung babalikan natin yung mga previous statements ng Malacanang, ang lagi naman nilang sinasabi ay hindi iniinda yung ganitong klase ng numero. Nagtatrabaho lang daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero when it comes to sa mga protest rally, as far as dun sa area is concerned, kung saan naganap yung Philcom kagabi, wala naman tayong nasaksihan na mga kilos protesta. Yung mga Pinoy na dumalo dyan sa Philcom, usually kasi screened na yan. So karamihan sa mga yan talaga mga supporters na ng administrasyon. Pero unlike kasi doon sa New York na expected natin talaga maraming mga activist groups doon na very vocal every time na may dumarating na Pangulo ng Bansa para magprotesta. This time, wala pa tayong nakikitang ganun. Kasi ito, last na lang, no, cambio tayo dahil ang ganda ng reaksyon nung nakuha ninyo, nung nahuli nyo na tanungin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa alegasyon ng kanyang kapatid na gusto doon ng no elections. May nakuha ka pa bang reaksyon pagkatapos ng pag-submit nga ni Pangulong Marcos o yun na yun, kung ano yung naging reaksyon niya? Well, nano lang sa linya. Oo. Pero maraming salamat. Live mula sa Tokyo, Japan, Maricel Halili. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.